Hello mga manay! Welcome back sa ating kusina. Muli ako po ang inyong madiskating nanay. At ngayong araw, excited akong i-share sa inyo ang ating recipe ng pagluluto ng buko pandan biko or buko pandan bibingkang malagkit. So kayo na yung bahala kung anong gusto nyo itawag dito. Pero basta masasabi ko lang, ang sarap niya, ang bango. Pwedeng-pwede ka talagang kumita dito sa ating recipe. Kaya naman gusto ko rin i-share sa inyo para matutunan ninyo at pwede nyong masubukan. Kaya naman wag na natin patagalin. Tara na! At atin ang umpisahan. So ito po yung ating kailangan. Meron tayong 4 cups na malagkit na bigas. Mas mainam po na purong malagkit. Huwag nyo hahaluan ng bigas para maganda po yung maluluto nyo or magagawa nyo na kakanin. Kasi yung mga talaga mahilig sa kakanin, alam nila yung puro at alam nila yung may halo. Kaya mainam na purong malagkit na bigas yung gagamitin natin. So 4 cups yung sukat nito. Ang gamit ko po ay yung measuring cups ha. Hindi po yung takalan ng pangbigas. So ito po huhugasan natin ng 1 hanggang 2 beses para matanggal yung kanyang mga dumi-dumi o alikabok ng ating malagkit na bigas. Pagkatapos po natin mahugasan yung malagkit na bigas, ang gagawin po natin ito ay ating sasabawan para tuluyang maluto sa ating pangalawang piga ng niyog. Coconut milk po ito. Then ito po ay ating sasaingin gaya ng pagluluto ng ordinaryong pagluluto ng bigas. Kung meron po kayong rice cooker, pwede naman na doon nyo naman lutuin. Pero kung wala, kahit dito sa ordinaryong kaldero, kaserola, ay pwede naman po natin itong isaing. So isa lang na po natin. At ito po ay ating balikan kapag naluto na. Pwede na nating i-check kung luto na yung ating sinaing na malagkit. So kung meron kayong dahon ng pandan or meron kayong tanim, mas mainam na samahan ninyo sa inyong pagsaing para dagdag aroma. Dito kasi sa amin hirap makakita nun, kaya hindi ko na nilagyan. At dahil luto na itong ating malagkit na bigas, so pwede na tayo magluto sa pangalawang step natin. Sa isang malinis na kawali na ating paglulutuan, maglalagay tayo ng mga sangkap na ating kakailanganin. Maglalagay ako dito ng ating unang piga ng niyog o coconut cream. Then, susundan po natin to ng puting asukal at ating bubuksan ng kalan. Bali, gagawin po natin, ito ay ating papakuluan hanggang sa matunaw yung sugar bago natin ilagay yung sinaing na malagkit na bigas. Mas mainam na wag niyo pong tipirin, gumamit talaga kayo ng coconut cream para mas malasa ang inyong kakanin. At habang ito po ay malapit ng kumulo, maglalagay tayo ng flavoring. So, gagamit tayo ng buko pandan flavor. Then, mix lang po ulit natin. Para kapag nilagay na natin yung malagkit, yung kulay nakahalo na sa ating gata. Mix lamang po ng maigi. Ang bango na oh. Or pwede kayo maglagay dito ng yung dahon ng pandan kung wala po kayong flavoring na makita na pandan. Pandan lang mismo. Tapos, lagyan na lang po kayo ng green color kung gusto nyo buhay na buhay yung kulay. Kasi merong ibang lugar sa atin na walang mabilhan po ng flavoring. At eto na po, kulong-kulo na. So, pwede na natin ilagay dito yung sinaing natin. Isama nyo na rin po pati yung tutong kasi masarap po yan. Then, pwede nyo na rin pong pahinaan yung apoy para hindi mabigla yung ating pagluluto. At kapag nailagay na po natin lahat, pwede na natin itong haluin. So, ito po yung ating lulutuin at hahaluin ng maigi hanggang sa kumunat yung ating biko. Na parang yan po ay kikintab o maglalangis dahil dun sa ating gata. Huwag nyo na rin pong iiwanan para maiwasan din na masunog yung inyong biko. Kahit eto lang, as is, pwede na itong kainin. Kung gusto nyo may flavor yung inyong biko.
Matrabaho lang po talaga at masakit sa braso ang paghahalo ng ganitong kakanin. Habang tumatagal ng paghalo, mararamdaman po ninyo yung pagbigat at kumukunat na yung ating malagkit. Ngayon, kapag ganito na po kakunat yung inyong biko, ibig sabihin, ito po ay luto na, lalo na kapag naglalangis na mula yan po sa ating gata na nilagay. So, pwede na natin patayin yung kalan natin para ito ay ating ipahinga. Dahil susunod naman natin ay magluluto tayo ng ating pang-ibabaw. Yung merong buko at latik. Sa pagluluto naman po ng ating latik, kailangan natin ng wash sugar, puting asukal, dark brown sugar ay pwedeng-pwede naman po. Pero kapag dark brown sugar yung gamit ninyo, mas darker yung magagawa ninyong latik. Buksan po natin yung kalan at hintay natin yan na mag-caramelize. Ilatag lang po natin yung asukal natin para mabilis siyang matunaw. Huwag nyo rin pong iiwanan para hindi po masunog. Dahil kapag yan po ay nasunog, papait po yung inyong latik na maluluto. Dito, kung mapapansin nyo po, ay unti-unti nang natutunaw yung ating sugar. So, huwag nyo pong hahaluin para hindi dumikit sa inyong spatula. So, hayaan nyo po siya mag-caramelize, pero huwag nyo rin pong iiwanan. At kapag ganito na po, saka natin yan haluin para matunaw po ng pantay. So, ang pag-dark po ng ating latik ay depende po yon sa pagkakaramelize ng ating asukal. So, yung ganito ay pwede na po yan. Maglalagay na tayo ng ating unang piga ng niyog. Bali po ito ay coconut cream. Wala po itong halong tubig, purong gata. Para po maganda yung kalalabasan ng ating latik. Hindi nyo po kailangan maglagay ng harina, cornstarch para sabihin na bumuo or yung hindi natutunaw yung inyong pantopping sa inyong biko. So, hindi po kailangan ng ganon. Nasa tamang proseso lamang po yan ang pagluluto ng asukal na nilalagay para hindi rin po maging candy yung inyong pinakalatik sa ibabaw. At kailangan tama rin po ang luto para maiwasan din po na mabilis mapanis ang inyong kakanin. So kapag ganito na, mamumuo yung inyong caramelized sugar na ginawa kanina. So hayaan nyo muna po yan na kumulo. Matutunaw po yung asukal na yan. Mga 1 minute, saka po natin yan hahaluin. At habang hinihintay ko po yung 1 minuto, dapat nakaredy na rin po itong inyong buko. So, hindi po ito bukayo yung matigas o binging buko Ito po yung buko na pang salad. Kailangan yung malambot, pero hindi naman dapat yung malauhog. So, ito po, 2 buko po yung ating kakailanganin para dito sa ating pang toppings. So, iset aside muna natin to. Maya-maya natin to ilalagay. Kapag natutunaw na, haluin lamang po natin para maging pantay ang kulay. Ganyan lamang po. Para matunaw po ng tuluyan yung ating sugar na nanamuo. At dito po, pwede na natin ilagay yung buko natin na sinet aside kanina. Ilagay po natin lahat. So, bakit kagad natin ilalagay? Para po hindi para mapanis itong buko. Maluto rin po sa gata. Kasi kapag yan po ay nilagay nyo sa bandang dulo, hilaw pa yung inyong buko, may tendency na mapanis yung inyong toppings. So, lulutuin po natin yan hanggang sa yan po ay mamuo at maging darker pa yung kulay ng ating pang-topping sa ibabaw ng biko natin. So, dito kung mapapansin nyo, habang tumatagal, nagiging darker yung kanyang kulay, lumalapot, at unti-unti na po itong naglalangis o nagmamantika mula sa ating gata. So, kapag ganito, mas continuous po natin hahaluin, wag na po ninyong iiwanan para iwas din po na masunugan kayo ng inyong latik. Ito na po mga manay, makalipas ang 16 minutes na aking pagluluto sa katamtamang apoy. Kung mapapansin niyo, malapot na at naglalangis na rin yung ating latik. Kapag ganito na po, pwede na natin patayin yung kalan. Pwede na natin itong ilagay sa ibabaw ng ating biko. At dahil nga ibibake ko pa po ito,
So, ang gagawin natin, pwede na po yung ganitong luto. Ngayon, kung magsasabi kayo naman ay wala kaming oven, paano yan? So, hindi namin to mabibake. Ang gawin nyo po, dagdag lang po kayo ng another 5 minutes sa pagluluto para mas lumapot siya at mamuo. Para po kahit hindi nyo i-bake ay pwede nyo na po kagad kainin. Gaya dun sa ating bibingkang malagkit na pagluluto. So, eto, magiging darker pa yan dahil i-bake pa natin to. Kaya naman pwede na tayong mag-assemble o maglagay dun sa aking round pan para may bake na rin po natin. Gagamit po ako ng size 14 na pan. At papahiran po natin to ng langis ng niyog. Kasi marami ako ditong langis ng niyog. Dahil ko naman sinasabi yan dahil kami nga ay nagluluto ng malagkit lagi. Kaya nakakaipon ako ng maraming langis. Pahiran po natin para kapag tinanggal natin yung malagkit natin dito pagkatapos mabake, hindi siya manikit. Hindi tayo ganun kahirap magtanggal. Pahiran po pati yung mga gilid-gilid. Then, pwede na po natin ilagay yung ating biko. So, i-flatten ko lamang po. Parang ano lang yung tawag dito. Isang buo sa kaldero. I-flat lang po natin. Hindi naman to kailangan sobrang kapal. Kailangan yung saktong kapal lang. Then, pagkatapos po natin mapalapad dito sa ating pan, ilalagay na natin yung niluto natin kanina. Dahan-dahan lamang po. So, ilagay po natin lahat yan dahil sakto po yan dito sa pang-isang bilao. O, diba? Tansyado ko na. Pag lagi kasi nagluluto ng mga kakanin, tansyado mo na yan. Then, spread po natin. At yung ating buko, lutong-luto na po yan. Kaya, hindi na po kagad yan or hindi na mabilis yan mapanis. Then, ibibake pa natin. Then, pagkatapos po natin mailagay yung ating toppings, so ang gagawin po natin, kailangan naka-preheat na po yung ating oven sa init na 180 Celsius ang init. Ibibake po natin to ng mga at least 20 to 25 minutes until mag-golden brown palalo yung kanyang ibabaw. Maglalangis pa po yan kasi sa ating gata. So pagkatapos nun, pwede na natin itong ilipat sa ating bilao. Kahit wala nga po pala kayong oven, ay pwedeng ganito na po. Basta yung sinabi ko, dagdagan nyo lang po ng ilang minuto na pagluluto pa ng inyong latek para mas mag-set. Kapag lumamig, hindi siya yung magtutubig o yung natutunaw yung sugar at hindi siya yung malabnaw kapag hinahati. So, magsiset po talaga siya. Pero mas mainam na kung may oven kayo, i-bake nyo po kasi ang kagandahan nun, mas tumatagal yung shelf life ng ating kakanin at the same time, nagbibigay din siya ng dagdag aroma sa ibabaw ng ating toppings, yung pagbibake, yung nagkakaroon siya ng pagkasunog ng bahagya. Salang na natin. $20 minutes. So yan, after 20 minutes, check na natin. Ang bango, grabe. As in, nangangamoy po sa loob ng bahay namin. Ang bango. Wow! Ayan o. So, naglangis pa siya. So, pwede na natin tong hanguin, palamigin, bago natin tatanggalin dito sa kanyang pinakapan. Dito nga po, pagkatapos natin mapalamig yung ating kakanin, ikat nyo lamang po ng ganito sa 4 para mabilis nyo matanggal po. So, hindi nyo kasi matatanggal yan ng buuan. May tendency yan na matanggal yung pinakalatik sa ibabaw at kailangan po talaga na palamigin para talagang set na siya at hindi kayo mahirapan magtanggal kasi may tendency na mapasurin kayo kapag tinanggal ninyo. At kita nyo naman, napakaganda ng pagkakabake ng ating buko pandan, biko or bibingka. Pagkatapos niyan, ikat nyo po sa nais ninyong laki at kung gaano karaming gusto nyong slice, depende na po yan sa inyo. Size 16 nga po pala yung bilao ko na ginamit dito. At eto na nga po, mainit-init pa ang ating buko pandan bibingkang malagkit or buko pandan biko. I'm sure, gagayahin nyo to kasi grabe, ako na po magsasabi sa inyo, masarap po talaga ito. Kaya naman, tara, titikman ko na. Eto na, the moment of the truth.
Excited na akong tikman talaga to dahil kanina pa akong natatakam. Pinalamig po muna natin bago natin ikat kanina kasi malambot pa yan kapag galing sa oven. Doon nga pala ako nag-bake sa kabilang kitchen ko. Kasi yung kitchen kong malaki, doon ko nilagay. Eto na oh. Grabe. Wait. Ay natin ng tinidor para buo. Para kitang-kita nyo. Ayan o. Kita nyo? Nakakatakam. Eto pa lang. Parang kukulangin sa akin. Eto na o. Kita nyo? Ayan o yung buko. Makunat-kunat talaga. So, yun ang kagandahan kapag purong malagkit yung ating gamit. Ako to kala malalaglag. So, kain na po tayo. Unang tikim para po sa inyong mga nanonood. The best. Hindi siya nakakaumay. Yung tamis, saktong-sakto. Nagugustuhan nyo to. Nagpapawisan ako dito. So, yung tamis, saktong-sakto lang. Pero again, pwede kayong magdagdag. Depende yan sa tamis na nais nyo. Pero masasabi ko itong timpla na to. Para sa ayaw ng sobrang tamis na kakanin. Tapos lasang-lasa mo yung gata. Then yung lasa ng buko pandan. Sarap. So again, muli ako po ang inyong madiskateng nanay. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay nakapulutan nyo na naman ang dagdag idea itong aking recipe na pwede nyong pagkakitaan. So ako po ang inyong madiskateng nanay. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod ko pang recipe. Comment down below kung ano pa yung mga gusto nyong recipe na gagawa natin ng technique kung paano mapapasarap. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Paalam!